Pero alam niyo ba, yung meaning ng word na to is bridge. Autumn! Hello! Finally! Ng dagat-dagat tuloy. Sea. Bakit hindi kayo natatakot? Ayan yung fishing village. Wala man lang ako nakikitang seagull dito. Ay, meron pala. Speaking of. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon sa video na to, tayo po ay magde-day tour. Ang tour natin for today's video is ang Amano Hashidate and Inefunaya Day Tour from Kyoto. Okay? So if ever, kung magugustuhan nyo po yung video na to at magugustuhan nyo yung activity natin, feel free to book it via Klook. Yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, you can use my code POLIVANKLOOK para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Take note, yung tour po na to ay pwedeng Osaka pick up or Kyoto pick up. Pero since andito tayo ngayon sa Kyoto, is Kyoto yung sinelect natin. Ngayon, we are heading sa Kyoto Station, Hachiho Exit. Dahil dun po yung mismong meet-up place nito. Actually, 1 hour early nga tayo dahil ang meet-up pa or yung mismong time dapat na magkakasama na kami, ganyan is 9:40. And guess what? It's already 8:29 pa lang. Kaya matagal-tagal pang hihintayin natin. Pero magpunta na tayo doon, tapos doon na tayo kumain sa tabi-tabi doon because I don't wanna be late. Kasi alam nyo na. Ayan, tingnan nyo yung bus stop. So ito yung pupuntahan natin. I mean, ito yung sasakyan natin, yung 71. Then 3 minutes pa bago siya dumating. Ayan, nakasakay na tayo sa bus. So kapag ka nakasakay kayo, is always yung tignan yung Google Maps para hindi kayo malito. So doon tayo nang galing. Then dito tayo bababa. Okay, so dito tayo sa station na to ibinaba no mismong bus number 71. And if ever kung kayo po ay magtatanong kung magkano yung pamasahe, 230 flat rate. And yun sa pag-tap, ala ditong tap pagkapapasok, tapos tap kapag kalalabas. Yung tap paglabas lang dahil flat rate nga. And also, reminder ko lang na kapag ka po kayo ay sasakay ng bus dito sa Japan, ang pagpasok sa gitna at ang paglabas sa harapan, yung tabi ng driver. Yun po ang nakasanayan dito. And ayan, ito na mismo. Dito po yung mismong pick-up area sa side na yan. And ngayon, naghahanap lang muna ako ng either Family Mart or 7-Eleven o breakfast tayo. Ayun, 7-Eleven yung nakita ko. Ayan na, punta tayo doon. Let's have a convenient breaky. Wait, ito. Asan yung mga pagkain? Ando sa likod. Nice. Ito tayo. Yung mismong chicken na to, parang counterpart siya ng Famichiki. Again, kailangan natin muna ng tuna mayonnaise na onigiri. Yeah, here. My favorite. Ang presyo nitong paborito natin na to ay 128 yen. And this one, spicy chicken. Bumili din tayo ng tamago, 130 yen. Pwede nyo na lang ituro yung gusto nyo sabihin if ever na merong language barrier. Fortunately, walang dine-in dito. Kaya, kakainin natin nakatayo. Tara na't mag-antay na lang tayo dito. Ito yung mismong meet-up point. Nag-antay na tayo dito. And habang nag-antay tayo, kumakain na tayo nung binili natin sa 7-Eleven. Ang sarap nitong spicy chicken nila. If ever bumili kayo nito, worth it. Ngayon, ito naman tuna mayonnaise ang kainin natin. Our favorite. Ito, kahit di ko pa natitikman, paborito ko na to. Kasi may talaga ako sa mayonnaise and tuna na pinagsama. Finally, dumating na ang ating bus. And medyo dumadami na yung bus dito sa ganitong oras. So, time check, 9:43. Yung schedule namin na pipikapin kami dito, 9:50. And dumating sila mas maaga. So, this is the bus. Yan. Ayan yung tour guide. Meron siyang hawak na watawat. Your name? Philippines Polivan. Here. Okay, so may kasama tayo mga Pilipino dito. Viewer natin. Kayo ha, kapag kunyari, nasa tour kayo, meron kami mga kasama dito na yung mga kasama nila nasa convenience store pa. So, yung mga Japanese kasi, on time sila. Kaya always be mindful sa time. Medyo puno na halos yung bus dahil karamihan sa mga nandito ay Osaka pick up sila. Then kami Kyoto. Pero kahit naman nasa Kyoto tayo, is medyo malayo pa din yung pupuntahan. Malayo talaga eh. Lalo na kapag ka Osaka. Kasi Osaka parang 8 o'clock something yung pick up time. Tapos pagka sa Kyoto 9:40, 9:50 ganun. O diba? Malayo pa rin. Ayan po yung mismong bus, diba? Andito na tayo ngayon sa ating first stop after more than an hour ng biyahe. Ang layo niya. Ang layo niya pala. Actually, nakatulog ako. Kaya parang antok pa ako ngayon dahil sa biyahe. Buong biyahe kong tulog. Pero kanina naaalala ko, may stop naman. Like parang 5 minutes kaming nag-stop sa isang rest area para umihi, ganyan. Pero tayo, hindi tayo lumabas. Kasi
antok na antok tayo, ganun. Ito ang itsura, oh. Wow. Di ba? Wow, napakadami pala mga kainan dito. As you can see, if ever kung gusto nyo kumain dyan. Ayan, unang lapag pa lang, mayroon agad sa ating binigay. So, may 10% off if ever for restaurant. Tapos, itong parang ticket na to. So, dito may option. Left is yung chairlift. Tapos, right is yung cable car. Gusto ko chairlift. And, dito tayo. Ito yung chairlift, guys. So, kasama na to sa binayaran na 2,050 yen. Tika nyo. Actually, ito talaga yung look forward ko dito. And, wala pala siyang parang beltman lang na parang protection ganun. Pero sige, try na natin yan. Okay, tayo na. Let's go! Yan! Yay! Nakakatawa. Hindi naman pala siya ganoon ka galaw, ganun. Pero nung una medyo natatakot ako, hindi lang ako nagpapanasa kasi madami Pilipino dito ngayon, nakakahiya. Nakahawak ako sa bakal. Yung iba hindi nakahawak. Okay lang. It's normal. At nakakatuwa. Tingnan nyo. Autumn! Hello! Finally! Alam nyo ba, one thing na nagpa-special ng trip na to for us ngayon is ngayon lang tayo nakakita ng autumn leaves. Like ever. Naaalala nyo? Never tayo nakakita nito sa Kyoto before. Puro pa-transition lang. Sa South Korea, hindi tayo nakakita nito. Puro pa-transition lang. Tapos sa mga ibang places, puro pa-transition lang. Pero ngayon, ito na, finally! Paano pa pagka nagpunta tayo ng Kiyomizu-dera, diba? So yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung thing na yun. Grabe, nakakatawa naman. Meron tayo mga viewers dito. Lumalawak na ang mga The Fast Talkers. Wah! The Fast Talkers. Yan ang tawag ko dati sa mga, sa mga audience natin na taga-TikTok. Might as well, we can use it here din, diba? Sa YouTube. Okay, napag tapos na natin ang ating chairlift. Okay naman siya, hindi naman nakakatakot. Hindi naman nakakalula kahit walang protection. Ayan o, tingnan niyo yung view. Dito sa mismong taas. Yan ata yung sandbar. Yan may sandbar. Oo, yan yung sandbar. Pero alam niyo ba, yung meaning ng word na to is bridge. Yan yung meaning ng Amano-hashi dati is bridge to heaven. Yun ata yun. Hindi sure. Hindi sure kung yun. Pero yun lang naman kasi yung parang sandbar dito, diba? Ayan. Diba? Tapos ito, guys. Sakyan natin yan. Try natin. Tignan natin kung magkano. Actually, medyo madilim dito ngayon. Medyo gloomy. Ganyang level. And, parang feeling ko uulan nga mamaya eh. Kasi kanina doon sa ibaba, nakikita ko yung road. Mga basa. So, yun. Sana naman hindi umulan kasi mayroon pa tayong pupuntahang isa which is yung merong mga ibon-ibon, ganun. Pwede kaya dyang isahan lang? I'm not sure kung pwede. Check natin. Tignan nyo dito, oh. Meron ng mga color yellow na leaves, color orange na leaves. Pero nung papanik tayo o yung papunta tayo here from there sa baba is puro orange na karamihan yun nandun. Dito tayo ngayon maglakad. Lakayin pa natin yung ibang areas here. Mga rides na lang yung nakikita ko dito. But it's okay. Itutour ko pa rin kayo dun. Yung carousel na lang yung nakikita ko dun. Puro kids zone dun. Tapos dito mga halaman. Ito wala na. Wala na mga leaves. Ito yung isa sa mga rides dito. Na nag-iisa lang. Pero meron din dito. Though hindi ko alam kung magkano bayad dyan. Pero dito, makikita nyo. Meron dito merry-go-round na walang price. Wala akong makitang price. Tahimik dito. Like literally, super. And dito, tignan nyo. Nasa likod ng camera yung view ng dagat-dagatan tuloy. Sea or lake. Ano ba yan? So guys, meron tayong nakita na Pinoy dito. Ayan. Ano po pangalan nyo? Irene. Kari. Taga saan po kayo? Nakatira kami sa Singapore. Ay, Singapore. Tiga mo. Alam nyo, madalas tayo dyan. So, taga Singapore sila. Taga saan kayo doon? Ay, tinanong talaga. O sige, private na yan. So, mag-uusap-usap na muna kami dito. Meron tayong mga na-meet. Taga Singapore daw sila. Ngayon, bumili tayo ng ice cream. Soft serve ice cream, milk flavor. Ito yung ating bibilin. One cup. Ice cream cup. Yeah, 550 yan yun. Then, if ever kung gusto niyo naman ng cone, 600 yan siya. Naamoy yan. May kape din sa loob nila. Ah, galing. Ito yung famous na pagka pinaghiwala yung ketchup tapos mustard.
Tapos coffee creamer, gum syrup, di ba? Ito yung ating cup of ice cream. Di ba? Kainin natin siya dito kung nasan man yung katahimikan. Ito yung gusto ko dito eh. Nag-aano muna, nag-i-stop, plus nag-i-inhale, exhale at nagbumuni-muni. Nakakaantok yung weather ngayon dito. Super tahimik and super lamig lang. Super gloomy, ganun. Okay guys, so ngayon, meron tayong na-meet dito na solo traveler din. Okay lang pala isama kita sa vlog. Ayan, say hello! Hi guys! Ano pangalan mo? Kim. Ayan, from Batangas. So yun, nakasama ko siya. Kasi kanina, pag dating ko dun sa bus at nung pagbaba, akala ko Malaysian siya kasi may mga Malaysian dun na naka-green. Tapos nakita ko, okay, Tagalog. I mean, nagtatagalog siya. So may kasama tayo. Hindi tayo solong travel ngayon. Ayan, pababa na tayo ngayon. And ngayon, medyo maulan siya. Pero okay lang. Kasi sabi ko din sa kasama natin na kapag dito ka sumakay is parang mas ma-feel mo yung vibe. Pero kapag kasi doon sa cable car, aside from siksikan siya, is parang yung normal lang kapag sa ibang bansa. Pero dito, ngayon lang kayo makakasakay sa ganito at dito lang sa lugar na to. Okay, ito na tayo ulit. Mabahala ulit tayo. Hindi na tayo nakasakay doon actually, doon sa parang pinakikita ko sa inyo na parang nagpe-pedal. Kasi matagal. Yung mga kasama namin na nandun, andun pa rin sila, nakapila pa rin sila. Eh meron kasing time limit lang yung pagstay dito. Syempre hindi naman tayo naka-private tour. So ibig sabihin, kailangan natin maging mindful din sa time. And okay lang din naman, na-enjoy naman namin. And ayan, meron pa nga tayo na-meet na isang traveler. And aside from that, ang gusto ko nga kasi dito, di ba? Kapag ka nagpupunta tayo sa ganito, yung nagmumuni-muni, ganyan. And ito, tignan nyo, may mga autumn leaves. Nakikita nyo? Katuwa! Yan lang naman ang mapapakita ko sa inyo. Kasi puro ganyan lang na may view dito. Puro mga dahon-dahon. Tapos itong mismong chairlift. Tapos ako. Medyo matagal din yung mismong chairlift na part. Like parang, hindi ko sure, pero parang mga 5 minutes. Or less. Pero more than 3 minutes, ganun. Hindi ko kasi na-count eh. Pero matagal siya. Sulit siya. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang advice ko, if ever kapag pupunta kayo dito, huwag kayo mag-cable car, mag-chairlift kayo para ma-feel nyo yung moment. Ganon. Okay, malapit na tayo. Patapos na. Okay, we're done. And if ever kung gusto nyo mag-stamp, pwede dito. Wait, makabalik na yun naman gawin ko. Wow! Ay, may sobra. Maaga kaming bumaba ngayon from there sa taas. At napag-desisyon namin, since 2:15 pa naman yung mismong call time, iikutin na muna namin yung area na to. Though hindi namin alam, exploration to. O diba, buti meron tayo nakitang solo traveler din. Na taga Batangas! So, Alae. Hindi totoo yun. Ay, hindi totoo yun. Kala ko totoo. Tapos kapag ka naman taga Laguna, ang lagi ko na sinasabi, EK. And chat King Kang. Di ba? Yun lang kasi ang alam ka sa Batangas. Alae. Tapos sa Laguna. Basta Batanggenyo, Alae. Pero wala kang tone, no? Wala. Ako may tone pa ako, nahahalata ng mga ibang nanonood sa atin. Sinasabing ganun kasi may kami. Eka, ganun. Tapos sa inyo nga. Pag nandun ako, meron. Kapag ka iba kausap mo? Oo, pero pag nasa labas, nawawala. Matik. Kayo, kapag kakausap ko kayo, nakakapagsalita pa din ako ng taga Nueva Ecija salita. Okay, andito na ngayon tayo sa area na to. Papunta na tayo doon sa mismong sandbar area. And alam niyo actually, napaka-peaceful ng lugar. Tuwan-tuwa ako. Ay, nanlinis ng water ha. Tignan niyo, papakita ko sa inyo. Ang linis oh. Talagang andito tayo ngayon sa Japan. Ngayon, itong pupuntahan natin ay isang sandbar na kung saan ang haba nito is 3.6 kilometers. Tapos, ito, yung mismong lugar na to, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang ibig sabihin nito is Bridge to Heaven, yung Amano Hashidate. Tapos, nire-resemble niya yung parang bridge na nagko-connect sa Heaven and Earth. Ayan, nandito ngayon tayo sa sandbar area. And actually, ito yung sandbar. Dito siya. And merong mga trees dyan. And dito, meron ditong restaurant. Ever kapag gusto nyo kumain, meron dyan. Meron ditong vending machine. Ngayon ang hinahanap ko is CR. Ayun, nakakita na ako ng CR. And just in case, kung naghahanap kayo ng toilet, ayan, meron kayo dito makikita. Ang tahimik sa lugar na to. Super! Meron kaming time dito. Gusto ko sa inyo pakita yung mismong lake or kung ano pa man tawag sa form of water nito. Kasi magkakarugtong na siya. Di ba super lamig? Di ba? Umupo lang tayo ng bahagya dito at mag-moment kasi mahaba pa rin naman ang time. So if ever kapag magbubook kayo ng same tour, pwedeng gawin nyo to. Like every stop, maglaan kayo ng time. Tapos ayun yung kasama nating solo traveler din na si Leon.
Pero Leo pala pa kaya, ginagawa ng Lion. Ayan, kasama natin. At least, di tayo solong-solo. Ayan, lunchtime! Magka-curry ka? Go, mag-curry ka! Ako parang ito yung kakainin ko eh. Curry siya na merong pork cutlet. So, 1, 2 yen yun. Ano naman kayang dalawa? Oh. Eh di mag-ano ka, di ba gusto mo seafood ka mo? Ayan, laki. Ayan, may set dito. Ayan yung mga kainin dito, guys. Ito kapag ka nag-book kayo sa Klook, yung restaurant na yun, may 10% off. Kaya lang, super daming tao. Kaya naghahanap kami ng medyo konting tao. And parang ito ang gusto ko. Pork cutlet na may curry. Finally, nakahanap na tayo ng restaurant na kakainin natin. So, ito yung menu. Ayan. Papakita ko sa inyo later. QR code yung orderan. Ito yung mga food. I-pause nyo na lang para makita nyo. So may nakita kami na 100 yen dito na secret bowl stuff. O ikaw ang gumastos para pagkasayang sa'yo. Ano ibig sabihin? Insert the ball slowly. Oh, nagbayad ka na agad na wala. Check namin itong nakita namin. Kinain na. Ah, may lumabas. Horoscope siguro. Pampaswerte. Ay, parang gusto ko din. Ayan. So, parang horoscope siya, guys. Parang wish. Ay, ano yung tawag doon? Yung parang gano'n? Lock. Siguro lock. Pero per horoscopes. Japanese. Sige, ako din. So, dahil nainggit tayo din. Wala naman tayong ginagawa. Naghihintay lang tayo ng order. The mouth is the source of flowers. We consider it to always. Parang bakal kasi na-order namin. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Ako naman na maghuhulog. Itatapat ata kung ano yung ano. Tinapat ko naman. Saan ba yung Aris? Ito Aris, no? O kasi Aris ako, share ko lang sa inyo. Aris tayo. Ay, ba't ganun? Ba't ganun? Slowly, insert ako. Slowly daw. Ayun. Then, Tapos? eto. Igaganan? Ayun. Ito. Tignan natin naman tong atin. Color violet yung kanya, color orange. Okay? Let's check it! Ayun. Atin na. Parang hindi atin. Wala akong picture dun sa... Ito yung itsura ng ating tawag dito? Fortune teller. Scan natin sa mismo Google Translate. It will be hard, but you'll succeed in the end. Ay, grabe, ganun sa iba. Ano ba yung nakalagay sa'yo? Sabi niya, magkakaroon ako ng rich relationship but hindi mapapagkatulaan yung ibang tao. Magkakaroon siya ng rich relationship. Tapos overall luck natin. In terms of work, you will be lucky if you obtain qualifications and choose a profession that will earn you social recognition. Kailan ba yun? Tapos, ayan. There are also indications that you will have difficulties at first but will eventually succeed. You also have an elegant heart that loves the art. Alam niyo yan. Mahilig tayo sa mga interactive art. Kasi ang hilig ko yung mga team lab, mga ganong klaseng art. Mga art, science museum, mga ganyan. All about science. Tapos magiging successful ka daw sa mga social relationships sa work. So, ito na to. Ito na yan. Manifesting. Mamaya ako babasahin ng buo. Ayun na yung food niya. Magkano yan? 1.7 yen. Tapos, ayan naman ang order natin. 1,100 yen naman to. Okay, down to our last stop. Dito na ngayon tayo sa Inefunaya. And bago yan, syempre, magbo-boat tour tayo. And bayad na yan. Sabi ko naman sa inyo noong una, nagbayad na tayo ng 2,050 yen. Kasama na doon yung chairlift tapos yung boat ride. Ito yung pagkain ng seagull. So, 100 yen to. Parang uwi siya, guys. Na-meet ko lang din siya. Solo traveler siya. Akala ko nga una Malaysian siya eh. Pilipino din pala. And guys, ito ulit ang ating mga na-meet na Singaporeans. Magtagalog kayo ate. Hello, mabuhay. Actually, parang uwi siya lang talaga siya. Sana nagdala na ako ng uwi siya. Bumili ako sa Save More. Okay, let's go in. Ang sabi ni ate tour guide, kapag ka daw magpapakain kayo ng mismong seagull, wag daw yung parang papakain nyo o isusubo nyo kayo. Dapat ibabato nyo dahil nakakasugat ang kanilang mga paa. Yan. Diba? Trick dito, pumunta tayo sa taas. Pakipagsiksikan tayo doon para maganda ang view. Hindi pa sila nagpupup sa head?
ko nabubuksan. Ala, parang huling beses ko nakita to Finding Nemo. Hello! Bakit hindi kayo natatakot? Ha? Ano yan? Meron akong pagkain, nilalayuan nyo ako. Ate, kinakain mo ba? Ay! Wow, Oishi! Ang sosyal ng pagkain mo, Oishi, ha? Sabi Hagis. Parang natatakot ako, baka mamaya kagatin yung kamay ko. Leo, pinapahiyakan nila. Busog na sila, busog Oo, busog na. Hello po! Ang daming Pinoy dito, guys. Ano pala to, Pinoy boat? Hello po! Kababayan. Hep, hep, hep. Hep, hep, hooray! Hep, hep. Hi! Sama? Ayan guys, nakakita na naman tayo ng viewer dito. Si Kuya Bart from QC. QC, ayan. From Makati. Ay, Mita. Bakit ba galit na galit kayo? Bakit kinakain mo pagkain niya ng sigal? Oishi! O ngayon, mag-taste test na muna tayo ng pagkain nila. Kasi kinakain nila. Taste test. Ay! Makulapitan muna. Wait, kakainin ko muna. Wait lang! Lasang Oishi nga lang sa atin. Ay, pwede yung Hagis! Sige, maghahagis tayo. Asan na yung pang video mo? Here. Ayos space, ayos space. Ayos space. Okay, ayos okay, space. natatakot ako. Ito mga kasama natin yung mga taga-Pinoy sa Cubao, oh. Pakain ng pakain. Hello po! Say hi to the vlog! Hi! O, diba? Ito po ay Pinoy boat. Hindi po ito foreigner boat. Ah! Asan? Ayan o, brown. Yung malalaki. Ayan o. Ay, may agila, guys. Aside from seagull, may agila. And alam nyo, be aware, ha? Kasi meron mga time na parang pumupup sila. So, walang other word for that, pero pumupup talaga sila. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, nasa baba na yan. So, ingatan nyo na lang. Magdala kayo ng wet wipes just in case. But parang feeling ko, bawat galaw nila may nahuhulog. Wag yun na. Ayan, guys, tigan nyo, nakalmot siya. Dumugo. So, mag-ingat kayo, ha? Oo. Sige, bata. Ayan! Diba? Actually, sabi ng tour guide namin, hindi na daw sila nanghuhuli ng mga isda kasi nag-aabang na lang sila ng mga visitors dito para pakainin sila, like us. Ayan, natin yung pinapakain namin. Pakain tayo, ilagay na lang natin dito. Ay! O, diba? Puro eagle na yan. Hindi na seagull. Itong mga kapamilya natin dito na Singapore base, lagi silang binabato ng ganito. Pinapakain din ng ibon. Oo. Feeling ko galit sa inyo yung mga seagull. Eagles na to. Ayan, ala. Ay, ito pala, nasa harapan niyo pala. Ito pala nag-video. Oh. Diba? Busin natin itong pagkain nila, 100 yen yan. Mahal-mahal. Para, samantalang sa atin, magkano lang to? Eh, di wag. Super kayo? Meron, akin na subscribe kita. Hindi, okay lang. Ano ba? Ayan na naman, nahihiya na naman siya. Kahit mo dito, ano mo, yung YouTube mo. Tapos, i-mention mo dito yung name mo. Ayan, ano name niya sa YouTube? Nahiya ko. Huwag kang mahiya. Teka mo, naka-Osmo Pocket 3 ka pa nga. Ano pong pangalan niyo? Ikaw naman ang ate mo. Siya na lang. Nahihiya. Also guys, i-subscribe nyo si ate. Ilalagay ko yung name niya dito sa screen. Ayan, kailan niyo po i-upload yung vlog niyo na yan? Baka next year. Diyos ko, yung ate, next week yung kanya, next year. Ayan, nakita nyo, sinubscribe natin siya. Lekat lang. Ano ibig sabihin ng lekat lang? Wala lang. Wala lang. Diyos ko, Lord. So, subscribe kita. Ano po pangalan nyo naman sa YouTube? Go lang. Support small YouTubers tayo dito. Nagpa-post din po kayo regularly. Ayan, go. May, unboxing. Labubo. Kung labubo yan, ilang pop mart ang dinayo ko sa mga nakikita nyo guys sa mga previous vlog, pero wala akong nakikita. Ayan, si ate, ang mga content pala niya, unboxing. Eh, mga taga Singapore sila, so malalaki tong kumita. So, unboxing to ng labubo, lahat ng mga binibili nila sa pop mart, ganon. Mga budol. Oo, mga budol. Magkano po isang labubo doon usually? Mga 50 no. 15 SGD? Oh, 50. 50? Oh my God. So guys, yung 50 SGD ilalagay ko dito conversion sa screen. So guys, yung kanyang name naman ilalagay ko din dito sa screen. Subscribe nyo if ever. Lahat ng mga mahilig sa unboxing ng toys. Magagastos pala itong mga taga Singapore kasi mayayaman. Feeling ko manunugod sila. Ay, galing. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Grabe, yung mga kasama natin Pinoy dito, mga good words ang lumalabas. Yan, oh. Ay, ang gagaling. Hindi ko kasi nakapakita eh. Oh. Bakit ayaw? Ang baba. Ayan yung fishing village. Ito yun ano? Diba?
Ganda. Actually, mas maganda yan pagka may araw. Sayang. Oo. Meron namang liwanag, kaya lang hindi ganun kalakas, kaya hindi nabibigay yung full potential. Wow! Full potential. Magkano? Pasalubong place. 550 yen. Magnet, if ever kung gusto nyo. Ine Boathouse. Di tayo nakapag-video dyan. Diyos ko, yun na pala yun. Masyado tayong na-focus sa seagull. Yeah. Which one is better? Parang ikaw, parang ito, cartoon. So tapos na namin yung mismong tour dito sa area na to. Alam niyo, nagulat kami kasi yung focus namin nandun sa seagulls. So, hindi namin nakita yung mismong mga boathouse. Saya-saya kasi yung part na yun. Nag-enjoy ako masyado. And if ever, I highly recommend this tour. So far, nag-enjoy ako. Hindi ako na-bore. O diba guys, pati ang ating kaibigan na si Leo, nagulat siya na ang bilis ng tour. Kasi yung focus natin masyadong na punta doon sa seagulls. Ngayon? Hindi natin na-focusan yung boathouse. Baka pwede pang maglibot. Guys, na-meet natin dito ang ating mga fellow Clue Creators! Hi! Hello! At meron tayong Australian na kasama. Yan. Okay, ngayon nandito na ngayon tayo sa boathouse area. So, kala namin nung una walang stop na ganito, pero meron pala. And then, makikita niyo yung mga house dyan sa paligid. Ganyan yung itsura. And ito yung nakikita ko sa mga Instagram posts. My God. Diba? Wala man lang ako nakikitang mga seagull dito. Ay, meron pala. Speaking of. Pero ang calm niya, hindi ganun kalalon. Isa yan sa mga pinuntahan talaga natin dito. Kung ba't natin binook yung tour. Okay, ayan. As you can see behind me, ito na yung mismong fishing village. Tapos mga boathouse yan. Okay, so ayan, behind me as you can see, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yan ang mga boat houses. And alam nyo ba, dated way back 300 years ago, nandito na to. Ganun katagal. And in total, merong 230 boat houses dito. Ito din sa area na to, syempre, since andito tayo sa area ng mismo may mga katagbigan, is itong mga mismo mga may-ari ng boathouse na yan, is karamihan dyan guys ay nag-fishing. And dito sa area na to, sa Ine, ay meron dito mga madaming mga local restaurants na kung saan nagsaserve sila ng mga seafood na freshly caught from here. Yan, sa lugar na yan. Okay, andito na ngayon tayo sa ating drop-off station, and so far, nag-enjoy po ako sa trip na to, sa day tour na to rather, and I'm so happy din na nagkaroon tayo ng new friends, like yung mga Filipino na mga na-meet natin, meron tayo doon mga na-meet na mga co-content creators, meron tayo na-meet na viewers, at meron tayo na-meet na bagong friend, okay? So yun po, if ever kung nagustuhan nyo yung vlog na to, feel free na i-like nyo, kung meron kayong thoughts, i-comment nyo lang dyan, at kung meron kayong suggestions, or meron kayong mga gustong sabihin, at gustong i-DM at i-private message sa akin, feel free to comment here, or para mas private is i-DM nyo ako sa aking Instagram account para po magkaroon tayo ng one-on-one conversation. Okay, again, Ivan Guzman po. Ilalagay ko dito yung aking username para ma-follow nyo ako or ma-message nyo ako. And again, yun lang. Thanks!